Bang issue pa ba siyang sinagot sa media? Isa sa mga naging mensahe ni VP Sara kanina dito sa pagdiriwang ng Independence Day sa Davao City na wag nating kalimutan na ang tinatamasa nating kalayaan ngayon ay bunga ng sakripisyo at katapangan ng ating mga ninuno. Hinikayat din ito ang mga kabataan na protektahan ang ating tinatamasang kalayaan ngayon at gumawa ng mga desisyon para sa ating bansa. Ilan naman sa mga... Ganun, si VP Sara nasa Davao na po. Sana in-advisean mo na rin. Total, in-advisean mo yung mga kabataan. Total, yan ang pinaglalaban ng Duterte. Huwag kayong mag-a-addict, huwag kayong magbabangag. Sana sinabi mo ganun, VP Sara. At huwag kayong sasama sa mga komunista. Alam mo to si VP Sara. I'm trying to understand her. Kasi parang nagiging generic na rin ang kanyang mga messages. Parang yung presidente niya. Nagiging generic. Pero antayin natin. Kasi may mga nakausap ako na mga dating sekretary. Hindi ko nababanggitin. Basta abogado sila. Oo, lalaki, babae. Basta may nakakausap ako mga dating sekretary. Sabi, ano ba yan? Kasi gumaganon ako. Si VP Sara, ba't hindi nagsasalita? Parang puro generic pa na. Mana na ba yan sa amo niya? Ganon. Gumaganyan-ganyan ako. Relax lang, Coach Oli. May programa yan. July, antayin mo. Ano na naman yan? July na naman. Ang dami kong naririnig na July. Kinukurtan yung kasi ito, Sorry. Erase. Abogado kasi ito, sekretary dati. July daw. Ako hindi ko sinasabi. Okay, tandaan nyo po, ang Banateros, hindi namin sinakyan yung video na yan. Nadidinig namin, kaya huwag nyo isisi sa amin kung hindi lumalabas ang video. At the same time, yung July na yan, hindi namin sinasakyan yan. Nadidinig namin, pero hindi namin sinasakyan. Kinikwento ko lang sa inyo, ayan ang mga naglalabas sa video. July. Hindi ko sinasabing naniniwala ako. Sinasabi ko lang, yung July, narinig ko sa dating sekretary. Ngayon, huwag nyo isisi sa Banateros kasi ayaw nga namin yung video na yan na hindi lumalabas at yung July na yan kakaantay tapos mamaya. Kasi alam mo, ganyan na nangyari dati. Magugunaw na ang mundo sa 2024 na hindi pa nagugunaw ang mundo. Ibig sabihin ba, Coach, hindi ka naniniwala? Pwedeng totoo. Hindi ko sinasabing hindi totoo. Pwedeng hindi totoo. Kaya lang binabalita ko sa inyo, hindi ibig sabihin, ako ay totally sold doon. Ang sa akin lang ito. Di kung may video, may video. Kung may July, di may July. Kung wala, huwag niyo isisi sa amin. Kasi hindi naman sa amin galing yan. Siguro naman, it's obvious, hindi galing sa Banateros yan, Ngayon, kung mangyari, abay salamat. Bababa na rin sa wakas ang presyo ng bigas. Okay? Diretso po tayo. Para sa ating bansa. Ilan naman sa mga issue na sinagot ni Vice President Sara kanina ay itong may kinalaman sa CP ban at itong napabalitang suspensyon ng kanyang kapatid na si Mayor Baste. Ika-126 Philippine Independence Day sa Rizal Park, Davao City kaninang umaga. Ito ang unang appearance ng ikalawang Pangulo matapos mawala sa limelight ng ilang linggo at napabalita umanong may sakit. Nang tanungin ng mga media sa ambush interview kanina kung may sakit ba ito, sinabi ng ikalawang Pangulo na okay na siya ngayon at nagpapasalamat lamang na nasa Davao City siya para dumalo ng Independence Day. Sa Davao City, si VP Sara, ang dami na namang ninenervyos kasi may balita ako, meron daw napapraning. Pag nababanggit ang Davao at Duterte, pag nababanggit ang Didi, Duterte, Davao? Magpunta ka ng Davao, dako! Markado ka, nagpunta ka ng Davao. 1. Alam nila, naka-trace yun yung ticket mo. Trace yun. Davao ka pa, ha? Iligpit yan.
May presyas. Mawawala yung may presyas. Davao. Ganyan, may napapraning sa Davao. Sino kaya itits? Nako, pag-iinitan kanyang BP Sara. Pati yung mga ensimada, pag-iinitan kanyan. Nako, allergic sa Davao. Inggit kasi. Oo. Nagpunta lang sila sa Maynila. Nag-rally. Akala mo PTA meeting. Parang gago. Ay, nako. Sige, diretso na tayo. Kapansin-pansin naman na medyo pumayat ang ikalawang Pangulo kumpara sa mga nakalipas na buwan. Ilan naman sa mga issue na Ma-issue rin itong mga mainstream media talaga, no? Pumayat lang si BP Sara, kapansin-pansin ang kanyang kapayatan. Nagkasakit daw, hindi natin alam. Di naman sinagot ni BP Sara. Para na rin siya si Marcos. Parehas na silang sumagot. Pero kapansin-pansin ang kanyang pagpayat. Talaga namang ang mga Pilipino nga naman. Pag pumayat, papansinin may sakit. Pag tumaba, tatabihin kurakot. Hindi, may mga tao lang talagang nagda-diet. At kailangan mag-diet. Ako nga din, pinipilit natin mag-diet. Ito nga si Jay Guevara, pinipilit na mag-diet. Kaso hindi makadiet-diet. Oo, kasi daming pagkain. Wala, parang lalong lumobo si Jay Guevara. Oo, nagda-diet yun, Parang ganun talaga sinagot ni VP Sara ang patungkol sa napabalitang suspensyon ng kapatid niya na si Mayor Baste Duterte. Ayon sa kanya, wala siyang alam dito. Positibo. Wala siyang alam sa suspension ni Mayor Baste. Ayan. So, well, konting tiis mga kapatid. Kasi alam natin na marami kasing nagme-message at nababasa nyo naman sa comment section na marami ring naiinis na rin kay BP. Dahil sa kanyang mga generic statement, no? Pero alam mo, pasalamat na rin tayo kasi nagbigay siya ng statement sa KOJC. Ngayon, pinuputakti siya. Alam nyo naman, may mga trolls ang kalaban. At hindi naman lingid sa inyo na bayad ang mga kalaban. So, talagang tinitrigger nila na magsalita si BP Sara para meron silang content. Pansinin nyo, di ba? Binabanatan yung no comment ni BP Sara. Bakit kanyo? Para may content sila. So, pagpasensyahin natin at tingnan natin kung ano nga mangyayari sa July. Abang-abang tayo dahil papahuli daw si Tatay Digong sa July ng ICC. So, abang natin and we will see. Pagka naman talaga hindi pa nagsalita si BP Sara at hinuli yung tatay niya ng ICC, pasensyahan na lang tayo. Wala na tayong magagawa doon. Yan na po talaga si BP Sara. Isipin mo, hinuli na tatay. Kung sakali mang hinuli na tatay, nagnanahimik pa rin. Wala. Alam mo, gustong-gusto ko po si Mayor Baste. Kasi pag tiningnan ko yung mga magkakapatid, lahat naman po sila ay matitino. Lahat naman po sila ay magagaling. Pero sa nakikita ko, na closest sa personalidad ni Tatay Digong na tapang, ina-address niya yung tao, nagpapa-interview, kinakausap ang tao, yung availability niya laging nandun. Tatay Digong si Mayor Baste. Hindi ko sinasabi yung iba, hindi namang mga kapatid, hindi sa ganon. Siya lang ang malapit talaga sa personalidad at karakter ni Tatay Digong itong si Mayor Baste. And I really hope that someday magiging presidente natin si Mayor Baste. Kasi matino po yung tao. And higit sa lahat sa mga nagustuhan ko sa Duterte ay yung seryosong pakikipaglaban sa adik. Ayoko pong maging narco country tayo. Dahil pag naging narco country tayo, sira ang pamilya. Sira ang peace and order. Masisira po ang bansang Pilipinas
diyan sa mga bangag na yan. Ayaw ko sa adik. Ayaw ko sa droga. At wala akong ibang pinagkakatiwalaang apelyido na pinaka-epektibo sa pagsugpo sa droga kung hindi mga Duterte. Wala po kayong makikitang apelyido na talagang siguro meron pero hindi nahigitan ang nagawa ng Duterte patungkol sa droga. Kaya kahit minsan may mali ang Duterte kasi hindi naman po pwedeng perpekto. Ano yan? Diyos? Hindi pwedeng perpekto ang isang tao. May pagkakamali at magkakamali yan. Ang importante, galit sa bangag. Yun lang. Malaking bagay na sa akin yun. Sisirain tayo ng mga adik. Budin ang ikalawang Pangulo sa pagtanggap ng pagbabawal ng paggamit ng mga personal gadgets sa paaralan kasama na ang mga guro maliban na lamang kung ginagamit ito sa pagtuturo. Samantala, aga tumanggi naman ang ikalawang Pangulo na magbigay ng payag ng tanong nito kung ano ang kanyang comments sa bagong Pilipinas SIM. And muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Sabi, nagkalat ang rapist sa kalsada kapag naging narco state. Totoo yan. Hindi lang rapist, mamamatay tao. Alam mo, yan may mga adik na yan, mahilig magpatay yan. Kasi pag kailangan nilang tumira, talagang papatayan para magkaroon sila ng pera. Kasi yung urge na kailangan kang makakokain, kailangan kang makasabu, kailangan kang makamariwana, kung ano man tinitake nila. Napakadelikado niyan. Kaya alam mo, hindi dapat kinukonsinti ng bansang Pilipinas ang mga adik.